Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Happy weekend sa inyong lahat. At sana ay maayos kayong nakakapag-relax sa araw na ito, saan mang parte kayo ng mundo ngayon. May nagva-viral ngayon sa balita. At itong balitang ito, hindi ko alam kung matatawa ako, or mahihiya ako, or maiinis ako. Ang involved kasi dito ay mga pulis. Nangyari ito, ayon sa balita, sa Laguna. Noong Huwebes, sinasabi sa balita na may 2 pulis ng Laguna na hindi naman nila pinangalanan para na rin siguro maproteksyonan ang kahihiyan ng pamilya ng mga involved dito sa kwentong ito. Ayon sa balita, may 2 pulis sa Laguna na kung saan matagal na daw nilang naririnig na usap-usapan na nangangaliwa yung mga asawa nila. Itong 2 pulis na ito, isang babae at isang lalaki. So ibig sabihin nito, may asawang babae na nangangaliwa at may asawang lalaki na nangangaliwa rin. Ang nakakatawa lang dito na nakakabuisit dahil yung mga eskabetche nila ay mga kapwa pulis din. So ang nangyari doon noong Huwebes, matapos daw malaman nitong 2 pulis na ang mga asawa nila ay parehong nasa mall sa Laguna, agad daw nila itong sinundan. Sinasabing yung lalaking pulis na involved dito, na may mistress nga, ay isang police officer na nasa 40 years old na, at yung kanyang mistress ay isang police executive master sergeant naman na 41 years old. So eto na nga ngayon, nung malaman daw ng mga asawa nila na nasa isang Laguna Mall, itong 2 magkalaguyo, pinuntahan ngayon ng mga asawa nila sa Laguna Mall. Inuna daw nilang puntahan yung parking lot ng mall. Dahil yung babaeng mistress dito, ang sinasabing may dala ng sasakyan. So nung dumating yung 2 pulis sa parking area ng mall, nakita nila yung sasakyan na nakaparada doon. So nung kumprontahin na daw nila, nagulat silang pareho dahil ang nasa loob nga ay yung mga asawa nila at nahuli nilang nagtatalik. Siguro hindi na napigilan, sobrang libog nitong 2 or wala silang maisipan kung saan sila pwedeng gumawa ng gano'n nang hindi sila nahuhuli. Dahil kumbaga kung mag-check-in sila, siguradong matichismis lalo sila. So gumawa na lang sila ng sariling diskarte nila at ginawa nila ito sa parking lot. Kasi syempre, kung sa parking lot, kahit papano, libre na dahil nasa loob sila ng kotse. Pangalawa, hindi mainit kasi covered yun, yung parking area ng isang mall. Ang kaso nga lang, hindi rin nila akalain syempre na matuntun sila doon ng kani-kanilang mga asawa. O di ba nakakatawa na nakakagalit at nakakahiya? So ang nangyari, nung mahuli nga sila, nung kinumpronta sila ng kani-kanilang mga asawa, tinangka ng babaeng pulis na may-ari ng sasakyan, nasagasaan pa yung mga asawa nila. Ang kaso nga lang, nabaril ng asawa ng babaeng pulis na nagmamaneho ng kotse ang gulong ng kanyang sasakyan. So na-flat ngayon yung isang tire. Sa pagkakataong ito, tumalon yung lalaking pulis na sakay ng kotse ng babaeng pulis at tinangka itong tumakas. Ang kaso, nabaril naman siya ng asawa niya ring mismo at tinamaan sa balikat. Yung babaeng pulis naman na nagmamaneho sa sobrang takot niya, kahit flat yung gulong, ay itinakbo pa rin yung sasakyan niya. At sinasabi nga sa balita na yung sasakyan ay papunta sa direksyon ng Batangas. At ngayon ay pinaghahanap na nga ng kapulisan. Pero yung kalaguyo niya na pulis na lalaki na tinamaan sa balikat, nasa ospital na ngayon at nagpapagamot at sasampahan sila ngayon ng kaso. Ayon sa balita, sasampahan sila ng kasong adultery at concubinage. Adultery para doon sa babae, at concubinage para naman doon sa lalaki. So mga criminal offenses ito, pero available naman. Kaso kapag napatunayan yung mga alegasyon sa kanila, ang penalty nito ay pagkakakulong. Although mas mabigat ang penalty ng adultery kaysa sa concubinage. Dahil sa adultery, maaaring makulong hanggang maximum of 6 years. Ang mahahatulan, samantalang sa concubinage, maximum of 4 years lang. At dito rin sa adultery, kapag na-prove at nahatulan yung accused, makukulong hindi lang siya kung hindi kasama yung kanyang kalaguyo. Sa concubinage, hindi naman ganun. Ang makukulong lang ang mahatulan na lalaki ang akusado. Pero hindi lang ito. Pinag-iisipan din na sampahan sila ng kaso na anti-decency law dahil yung ginawa nilang pagtatalik sa isang public place ay labag din sa batas. And to think, mga pulis sila. Sila yung tagapagpatupad ng mga batas. And what happened here is sila yung mga lawbreakers, law enforcers, and at the same time, lawbreakers. So nakakahiya. Kasi kung iisipin natin, sila dapat yung mga tinitingala natin na magpapatupad ng batas. Sila dapat yung mismong example or mga halimbawa ng mga dapat na gawin ng isang mabuting mamamayan. Kaso eto ngayon yung balita, nakakahiya dahil sila mismo ang lumalabag sa mga batas na pinapatupad nila.
I hope mahuli na rin yung babaeng pulis na tumakas. Siguro hindi na rin sila pinangalanan ngayon sa balita para na rin siguro maproteksyonan yung mga anak nila. Kasi talagang malaking iskandalo ito at nakakahiya, lalong-lalo na kapag kaumusan na yung kaso nila. Kasi sigurado magiging talk of the town ito sa Laguna. Grabe rin ano, parang hindi talaga nila napigilan yung libog o yung tawag ng laman na sinasabi. Imagine, mga alas 10 ng umaga daw ito nung mahuli sila sa parking lot ng mall. Ibig sabihin, magbubukas pa lang ang mall, sila na yung mga buena mano. Wala talagang lihim na maitatago ng habang buhay. Lalong-lalo na yung mga ganitong kaso na kung saan alam natin, meron silang mga natatapakan. Hindi lang yung mga asawa nila, pati yung mga anak at sariling pamilya nila. At hindi ito dapat pinapalampas. Kinakailangan din na maisampa itong mga kasong ito within 24 hours. Dahil ayon sa balita, kapag hindi ito gawin ng kapulisan ng Laguna na masampahan agad ng kaso, itong dalawang pulis na ito na involved sa iskandalong ito, pwedeng i-charge ang kapulisan ng Laguna ng sinasabing presumption of negligence or neglect of duty o kapabayaan sa kanilang mga trabaho. So dapat within 24 hours, masampahan na nila ng kaso itong dalawang pulis. Sinayang nila yung mga posisyon nila at yung pagiging pulis nila. Dahil sigurado aside sa makukulong sila, maaalis na rin sila sa mga pwesto nila at sa pagiging pulis nila. At ang lahat ng mga benefits na dapat ay makuha nila ay mawawala na rin. Paalala rin ito sa atin na yung mga ginagawa nating kalokohan, hindi natin ito maitatago ng habang buhay. Darating at darating ang pagkakataon na mahuhuli o mabibisto rin tayo. Kaya hinay-hinay tayo. Kung pwede lang, magpakabait na lang tayo. And this is all for now mga kaibigan. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Enjoy your weekends everyone. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.